Kumusta mga kaibigan? Ngayon na magluluto tayo ng espesyal na ensaymada. Sobrang sarap. Mas masarap pa sa katabi mo ngayon. Ito ang mga kailangan nating ingredients. Meron tayong 1 kilo na bread flour, milk na may yeast, butter, bread enhancer, powdered milk, sugar, salt, at 8 itlog. Magsisimula tayo sa mga dry ingredients. Ito ay bread flour. Lagay natin muna dyan. Susunod natin yung iba pang mga dry ingredients. Habang nanonood ka dito, napapaginipan mo ang ex mo. Susunod natin yung mga liquid ingredients natin. Butter ay yung pinakahuli. Ayan, i-mix natin sa pinakamalapit ang yellow na mixer. Woo! Mekos lang yan mga kaibigan. Nagtapon pa. Binit natin ito ng 12 minutes para maging mas maganda. After 12 minutes, i-rest natin ng 45 minutes. Ilagay natin dyan sa lalagyanan. Hindi yan ang takip. Ilagay ko lang dyan. Ngayon, mag-start na tayo ng portioning ng ating tinapay na pinakamalupit. Ang portioning natin dito is 55 grams to 60 grams per piece. Ito yung nakarest nating dough. Tak-tak nyo lang, kamayin nyo lang. Tak-tak, tak-tak. Sige. Kamayin mo lang. Oop. Salt bay yan. Nadamay pa salt bay. I-press lang natin yan para mawala yung airy texture ng ating bread. Huwag kayong maglala, malinis ang kamay ko. Pati yung table na ginamitan natin, napakalinis yan. Ninagyan ko ng 100.1 alcohol percent. Baliktad ata. Yan ay pagiging portion muna. Hindi yan yung pinaka-product nating bilog. Marahil magtataka kayo ngayon na ensaymada to at bilog to. At dahil ay ayaw ko lang ma-stress. Kaya gusto ko bilog lang. Ngayon ay pakakitaan ko kayo kung paano maging mabilis yung trabaho natin sa pagbilog-bilog ng mga tinapay na ito. Dahil sa sobrang dami niyan, 2 kamay na ang gamitin ko. Nakalimutan ko na nag-practice pala ako nito 10 years ago. Mag-enjoy lang kayo kung paano ko inikot-ikot ang mga bagay na yan. Yan ang nagpapasarap sa masarap na tinapay. Ang ensaymada. Ikot-ikutin mo lang yan. Huwag kang mahiya. Konting flour lang ilalagay natin sa table kasi stable naman yung bread natin. Tamang basa lang. Ikot-ikutin mo lang yan. Huwag kang mayang-kamayin kasi ganyan talaga pag gumawa ng tinapay. Huwag mong pansinin yung mga mannerism ko habang nilirolyo ko yung mga tinapay. Sadyang ganyan lang yan. Gumagalaw mag-isa. I-press nyo. Huwag yung kalimutang i-press para mula yung hangin. Dito pinapahiran natin yung butter, yung pan, para hindi dumikit yung tinapay habang niluluto. So, bali ito yung nagawa ko for 1 kilogram na flour, bread flour. Sa 9918 plus 1836 plus 1 na maliit. So 37 pieces ang nagawa nating special panada, ensaymada. Diyan ko muna nilagay kasi wala akong masyadong space. Ito hindi naka-on ha. Baka isipin nyo naka-on na yan. Alright, set natin yan. Set aside natin ng 2 hours. Dapat kasi may takip siyang kahit plastic, so hindi ako handa. Trial pa natin to. Alright. Habang inaantay natin yung tinapay na umalsa, ating bibit naman ngayon ang ating cream cheese. Yan, kinamay ko rin. Pasensya na. Bibit lang natin yung cream cheese natin. Kailangan ito ay room temperature para mabit natin at tumasan ng konti. Ito ang nilagay natin sa tinapay natin mamaya.
After 2 hours, ganito yung itsura niya. Sasalang natin ito maya. Preheat muna natin yung oven. 148 degrees, 8 minutes na yung cooking time. Dito, i-preheat natin yung oven ng 8 minutes, 148 degrees. Ito hinawak-hawakan natin yung oven kasi sabi nila hindi daw masyadong umiinit ang oven na to. Bagong bili lang to. First time ko itong gamitin sa araw na ito. Ngayon ipapasok natin yung mga tinapay natin. Kasya isang salang dyan. 36 pieces. 4 na tray. Ang ganda. Pasok mo lang lahat. Habang kasya pa. Ngayon is 8 minutes na yung cooking time natin. Antayin natin. Dapat precise yung oras. Ito'y naluto na, mga chong. Tingnan natin sa ating oven. Ayan na yung product natin. Ang ganda! Diba ang lupit? Patong muna natin dyan kasi wala tayong masyadong space ngayon. Okay, start pa lang natin. Pero soon dadami yung gamit natin. Sa totoo lang, napakasarap ng tinapay na to. Napaka-fluffy at soft, hindi airy. Talagang sakto lang. Sana matikman nyo to in the future. Gagawin namin itong business. Natuwa naman ako sa resulta ng ginawa nating tinapay. Tingnan mo naman yan. Ang ganda na pagkabilog. Hindi. Napakalambot niyan, mga insan. Damay pa si insan. So, pinapalamig muna natin yung bread. Tapos ito, mamaya, buttercream. Lalagay natin sa ibabaw ng tinapay natin. And pagkatapos, shred tayo ng cheese sa ibabaw. So, update ko kayo. Dito magsisimula na tayo maglagay ng cream cheese. Cream cheese yan. Sinabi ko kasi buttercream. Cream cheese yan, mga kaibigan. Spread natin ng maayos sa ibabaw ng bread. Diyan medyo nagtipid pa ako kasi hindi ko pa alam ang tamang portioning ng paglagay dyan. Pero dapat, almost 80% ng bread nalalagyan ng buttercream. I mean, cream cheese. Pagkatapos, i-shred na natin yung pinakamalupit nating cheese sa ibabaw ng ating tinapay. Malapit na tumatapos. Sinasiguro ko sa inyo na masarap ito. Pag hindi masarap, ewan ko na lang. Kasi hindi mo rin naman ito matitikman ngayon. Mag-enjoy naman tayo, mga kaibigan. At sana mag-subscribe ka para masundan mo yung mga susunod kong upload. Adios! Tikpan na natin yan.